Nag-lightning caravan, Matuligo, less than a week later, naanatatanan dinhi. Kinsay wala kapil sa caravan? Daghan, mo na naa sila diri. Pasiganahan mo husband. Pwede ay tagbaw. So dili na ako, patason pa ako ang introduction. Akong ihatag ang podium or ang microphone kang Sir John Abines. Mayong gabi, Suko! Na nagsugod akong istoryano niya, ako lang yapon. Nindot kayo nga hatagan sad ko o gamay nga panahon isip voluntaryo anay nga kalihukan, anay nga rally. Kahit kinay gitawag man nga Cebu People's Indignation Rally, usa ako sa gibiktima, gipahilom, gi-oppress tungod kay nitingog ko sa mga butang na gisulti po ni Kung Dante Marcolita, ni Kung Paulo Marcolita, si Mayor Jonas iyang giagihan ang pagpangdaog-daog. Unsay ilang gihimo gahapon. Gikan ko diri nagtan-aw diri sa stage asa ang layout. Nagproblema pa mi nga unsaon nga makakuha mi aning mga barricade, asa mi makahanap og sponsor og makatabang kay kinahanglan i-secure man atong area kay daghan ba atag bisita nga pinalangga nato, di ta gusto makasa. So anhin ni by Elmer, gabi na, ulan-ulan, alas 8, alas 9, tanaw na ko nga kuha na galing ko mamahuay na ta. Unya niya to sa isang kuha na ko akong asawa niya. Pag abot na ko sa balay alas 11, imbis nga matulog na ko, naay nilagubo sa akong pultahan. Buk, 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 buk. Tapos pagtanaw na ko, daghan kayong pulis, usa ka dosina, murag magdakop og kriminal nga armado, murag magdakop og drug lord. Ilang giana sa ako ang search warrant ug ilang gitoklod ang pultahan ug ingon sila ilang ilogo na akong cellphone, laptop ug mga computer. Duha ra mi sa akong asawa sa akong balay. Unya sa third floor asa ground floor na akong mga anak. Nalisang akong duha ka anak na babae. Ang akong amahan nga 80 anyos nahadlok. Daghan kayo sila, wala maka-uniforme, wala maka-patrol, mura og mga nakasakay lang og private cars. Diha tungod unya gidumog ang balay namo nga mura sila nagdakop og usa ka drug lord. Unya ingon ko nga if it's a valid warrant, give me the time nga magkuha lawyer. Wala nila pabuta ang lawyer, ilang gikuha akong cellphone o diha mismo sa akong atubangan, ilang gi-download ang sulod sa akong cellphone. Ang search warrant, ang akong pagsabot, kuhaon ang ebidensya o ipresenta sa korte. Aron ipakita na tinuod bang nakasa ako og cyber libel. Apan nganong wala man sila muadto sa korte, ipakita kung unsa akong sa social media, nganong padad-an makukusa ka dosina nga dakong granggo nga si IDG para lang harason ko, kuhaon na akong cellphone, tuwa dito akong GCash o akong account sa BPI, sa uban akong mga bangko. Wala ko nila hatagi og chance na bisan maka-log off lang, maka-close lang sa akong mga open nga mga accounts. Nawala ang akong kwarta, wa ako kahibalo kung makuha pa ba nako. Apil akong cellphone o apil lang ako ang PC. O upat ka oras nilang gihimo sa akong atubangan, ilang ipakita na wa ko'y mahimo. Nag-video pa sila akong tanaw, nag-live sila Manila para ipakita nila
giunsa nila ko pagdaog-daog ug unsa sila kagamahanan nga kaya ko nilang tamakan, kaya ko nilang hadlokon kay sila man ang gamhanan. Apan wala ko mahadlok para sa uglingon. Naguol ko kay daghan mi sa maisog core group nga harason pa. Daghan nato ang isog mutingog sa social media, pwede na di ay nga kung nakay isulti ni General Torre nga dili niya ganahan, paunhan lang ka o search warrant, sudlon imong balay, kuhaon mo computer. Dili ba na abusar? Dili ba na pagtamak? Og ang timing ha, kini siya nga, kining iyang ingon nga fake news ko, 2 months na siya. Apan nganong ang warrant, ang search warrant, gi-issue lang February 20. Nag-announce mi nga aduna tay rally dire 18-19. Dili ba timing? Ang ilang pagpahilom nako indirectly, ilang pahilomon ang tibuok Subo. Musugot ba mo? Musugot ba mo nga dili ta mo tingog sa ilang pagpang-abusar sa atong nasod? Ako nagpakaisog ko dili para sa akong pagkatao, tungod sa akong anak ug mga umaabot nga po. Ug sa mga silingan nga atong giila nga atong naigsoon. Mauna nga, bisan pag wala ko'y tulog, since gahapon wala ko katulog bisag usa ka oras, ingon ko nga mutungtong gihapon ko dire, di ko magpapilde, di ko magpakita nga nahadlok ko nila. Kay ang mga taga Cebu maisog. Kung muihaw ni og Madzila ng taga Cebu, muihaw sa Tagkurakot, di ba? Yeah! Ihaw sa Tagbuaya. Muihaw Tagbuaya. So, kitang mga taga Sugbo, atong dili na nato buhian, kini na kita na ang kinabagan, dili na nato buhian, ato nang ipadayon hatod sa eleksyon. Nga, ang mga Duterte nga mga kandidato atong paragon. Kay matod pa ni Atty. Vic Rodriguez, this is a referendum. Ipakita nato kung unsay atong kaboboton. Nakaangay ba ta sa Marcos administration? Wala na magpunan. Pulihan! Ilista! So atong ipakita nato karong eleksyon mga taga-Sugbo na kanang mga kawatan, mga bagagnaong, mga congressman na di-describe ni ganito ni Kong Marcolita, yung mga magnanakaw na yung mga makakapal mukha. Matatalo sila. Tatalunin. Tatalunin! 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 At kitang tanan ang campaign manager sa Duterte candidate. Duterte! 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 Nagpasalamat sad ko sa atong media na bisan pa man nga kaadlaw ila kong gihanap asa naman si John. Abi nako ang atong mga media kanang ang tan-aw ng mga big time. Pero nakahilak ko gamay kay sa kaadlaw di ay nga nakapost ko ng i-seize akong balayo akong computer. Ila sa day kong gihanap. Salamat sa atong media. Cebu Media, thank you. O, naku akong pasalamat o kini, mauna ni ang atong giingon nga atong statement nga kitang Cebuano solid para sa kalambuan sa Pilipinas. Yes. Kita ang magpabagsak sa kurakot ng gobyerno. Ibagsak. Ibagsak. Daghan salamat. Daghan salamat. Pero ni-confirman si Tatay Digong nga muanigin siya. Siguro nakita niya ang mga Sugbuano. Siguro ni Buka lang yung dugo na Sugbuano.
nahibaw na mo nga ang katunga sa dugo ni Tatay Digong gikan sa Sugpo, gikan sa Danau City. Ang iyang mama dito sa Southern Leyte, no? Ug wa ko masayo. Now karon, doon na po tayo mga kandidato nga mga senador nga atong ipadalhan og imbitasyon. Again, kaning atong rally karon dili ni campaign rally, no? Dili ni pakampanya para nila sa ilang kaugalingon. Niya sila dinhi aron mapamati nila ang mga gustong mahitabo sa mga Sugpuanon kung diin o imong tan-awon sa kinatibukan sa Pilipinas, pariha na gyud mo og pagbati sa 90% sa mga Pilipino nga naa sa Pilipinas, kani labi na gyud katong tuwa sa gawas sa nasod ang atong mga OFWs o ang atong mga Filipinos overseas. So karon, alam na ba attorney ang atong mga naguna, nanay na naguna na to kaganina. Nanay naguna sa ato ang ipang imbitar. Amo join nato diri sa stage karon. First of all, atong tawagon ang pagtawag kamo, pagtawag natin aton ating host. Naabot na po si Attorney Jimmy Bondok. Jimmy Bondok! I-invite po nato karon ang kampiona ang atong beloved Pastor Apollo Kibuloy, and he has sent his representative to the Philippines, si Attorney Carlo Cantilip. Nag-live po ka. Bakbakan si Attorney Carlo for Pastor Kibuloy. Nakita lang kita sa TV, pinakinggan ang iyong sinabi. Dumo ko ang pag-ibig mo, oh God, it's pure and true. Isang hiling lang ang sa akin, ating mansay papalapit. Di ko lubos akalain, pangarap ko'y matutupad na rin. Ikaw aking heartbeat, ipinipilit sa puso ko'y kayang makalapit. Sa aking balota, ika'y namumula. Doon na pa tayo duha kagipaabot nga mga senatoriables. Si Atty. Vic Rodriguez, padung na din eh. Si Congressman Rodante Marcoleta, padung na din Antod karon, napriso pa taon. Ang ibuhat nila sa inyong atong gihunyo nga sa gusto, o to'y pinaka-ebidensya anong itawag nato kooperasyon. No? We were fortunate si June Abinis kami duha na pagkatong Los Manila, nakabisita ni dito ni Pastor, nakailingkod niya, nakaistorya niya for almost 3 hours. So, simbolo sa operasyon. Kinsa ba may laing simbolo sa operasyon? Gawas ni Pastor Kibuloy, gawas aning mga TRICOM vloggers, si Mayor Jonas Cortez. Di ba? Di ba simbolo siya sa usa ka tawo nga gi-oppress og maayo, gibuhatan og mga manufactured nga mga kaso? Di ba? Kung dako kay namong pasalamat nga nakakita mi, nakakaplag mi ani din Hidabita sa Mandawi City. Kunya, wa ko moingon, wa dili ni si Mayor Jonas ha. Nananghid na gid niya. Invited guest na gyud taon si Mayor Jonas Cortez.
So dako may pasalamat ni Mayor Jonas kay gitaglaan niya og grupo. Salamat kayo Mayor Jonas. Salamat kayo ninyo mga Mandaywihanon. Salamat sa nang mga Subuanon nga niya karon dinhi. Aside from Mayor Jonas Cortez, naapoy laing amahan nga magbalantay ang Mandawi. A very loving father also. Acting Mayor Glenn Verside. Stage, siyempre kayo mo kay duha ang amahan sa inyong lungsod. Attorney Glenn, Mayor Glenn Bersede. Oh, pakpaki sa mga Mandawihanon. Okay, attorney nga gusto nga, attorney, kay you are the rose among the ferns. Among the thorns. The thorns. Usahay, mag-ato-ato ko dito ba kay daghan makayo mig role. Usahay, drive. Wala kineman, nanihapon na mo! Gikan mi dito sa tago, nag-observe na ba? Mapuno ilang dapit dito kung may mga ayuda. Na may ayuda dire? Gamit na natin, may ayuda. So pinasing-kasing nga ni Adto ta dire. Bisan og gigutom, kabalo ko ang mga Cebuano, mga Bisaya, mga Subuano, amdam na o sakripisyo para lang madungog ang atong tingog. Ako among pagpasalamat in behalf kay Pastor Apollo C. Kibuloy, no, ang ibitahan ta dire, no, hakbang na maisog sa Cebu, o man na sa TAPS Coalition. Daghang salamat Mayor Cortez, Vice Mayor Glenn, daghang salamat o kanatong tanan na diri taga Cebu, daghang kaayong salamat sa inyong pagsuporta o pag-imbita. Short lang before I will introduce sa pastor, nag-video po ni pastor. Itahasan ko no mag-taabot kung mensahe kanatong tanan. Si Pastor Polo C. Kibuloy dili po makaagto dili kabalota aswat si Sir June at si Sir Balgot po na sulti nga naa dito sa prisuan si Pastor. Ipaabot niya yung kinasing-kasing nga pagpasalamat kanatong tanan. Daghang kayong salamat. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, biktima po sa political harassment o political persecution sa kasamtangang gobyerno. Mao na pagsaysay ganina ni Sir June Abines ug Senetabo ganina kadlawon amo nang nasinati mo na nakarelate ni. Our compounds there in Davao City, gilusob. We have 4 compounds there. First, gilusob June 10, then August 20. Kriminalidad! Mga kiningaw itawon ta kay kanhing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Wala uya, maninaw ta. Nanong iharas si Pastor politically. Kay siya, isa sa number 1 na supporter ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mao na ilang gigipit. Pero si Pastor nagpabiling nga likod. Mao na iyang ingon, tatag lang! Taga Cebu, tatag lang! Daghanag na pamutunan si Pastor. Na siya'y Exhibit A kung nakabisita mo sa atong compound sa Dakbayang sa Davao. Natay Prayer Mountain, Glory Mountain na pagkagwapuha. Gitam ng 500,000 pine trees. Sa itong compound na adjacent to the Davao City International Airport. 30 hectares po na siya mga kaigsuunan, mga higala. Napo niya ang atong kingdom nga Bago Pilipinas, kapal na mukha. Dami ng gutuman na tulala. Pwede bigas, why di ka masakas? Wow, 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 wow. Bago Pilipinas, kapal na mukha. Asa na mo? Okay ba mo? Bago Pilipinas, kapal na mukha.
Kinsa man gyud ang tinuod sa serbisyo ug adunay dedikasyon sa pag-alagad. Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang padayong nakigbatok sa iligal nga droga, kriminalidad ug korupsyon. Ikaw, Senador Bato, ang kinahanglan sa mga Pilipino. Ug misyon nako ang pagpanalipod sa inyong kinabuhi. Gusto ko na luwas kamo itaga ninyo sa bato. Yes, sir, sa Senado. Huwag kalimutang mag-like and share sa mga YouTube channel. Alam palagi kayo updating sa aking mga upload.